Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Sa pagpapatuloy ng kwentong kababalaghan ni Hana na pinamagatang Larawan. Kung mahilig ka sa mga kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Nagpatuloy si Kuya Benji sa pagkukwento sa kanyang mga choirmates. Ganito, yung babaeng nakikita ninyo na sunod ng sunod kay Joseph, nagsisimba lang siya dito. Kaya siya sunod ng sunod sa kanya, gusto yung manghingi ng larawan ni Joseph. Kasi pinaglilian niya daw ito. Sumasaya daw siya tuwing nakikita niya si Joseph. Kaso, di pinagbigyan ni Joseph kasi maliban na wala naman siyang available na litrato, mahal din magpa-picture, no? Alam mo naman yang si Joseph, ni piso ayaw niyan gumastos sa mga bagay na hindi importante. Ganun pala. Anong kinalaman ng madalas niyang pagkakatulala? Paano ba naman kasi nagigilty? Napansin ninyo na hindi na nagsisimba yung babae, di ba? Napag-alaman niya kasing nakunan daw ito at naging kritikal. Kinalaunan, binawian na rin ang buhay. Hala, kalungkot naman pala. Nagulat kami sa ibinunyag ni Kuya Benji tungkol sa babae na madalas kasama ni Kuya Joseph. Pero hindi namin magawang maging masaya sa pagkakaalam na single pa rin siya kasi mas nangibabaw ang pag-aalala namin sa kanya. Dumating na naman muli ang araw ng Sabado para sa practice at gaya ng dati, mata-mata na lang kami nag-uusap ng aking mga lady choirmates. Sa gitna ng aming practice, natigil kami sandali sa kadahilan ng may dalawang tao sa tansya namin ay nasa edad 50 to 60 na ang lumapit sa amin. Isang babae at lalaki ito. Pasensya na sa abala. Magtatanong lang sana kami ng asawa ko kung meron ba kayong kilalang Joseph? Tanong ng matandang lalaki. Ako po si Joseph, sir. Bakit po? Iyo, pwede ka ba namin mahiram saglit? May papakiusap lang sana kami ni Mrs. Umalis si Joseph sa choir station kasama ang dalawang matanda at nagtungo sa dulong upuan malapit sa entrance door ng church. Hindi na namin narinig pa ang usapan nila. Pero napag-alaman namin kay Kuya Benji na ang dalawang matanda pala na iyon ay ang mga magulang ng babaeng buntis na si Emily. Ayon sa kwento ni Kuya Benji, kinwente daw ng parents ni Emily na sa mga panahon na iyon ay nasa crematorium daw ang katawan dahil tapos na ang wake nito. Inantay din daw kasi ang mga kapatid nito mula Amerika bago i-cremate ang katawan ng bunso nilang kapatid. Kaya lang, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nung cremation daw, ang katawan ni Emily ay parang ayaw magpa-cremate. Hindi raw ma-fully cremate ang katawan nito sa loob ng 3 at 4 na oras at kahit sa ilang beses din daw nitong pagsalang sa incinerator or cremation oven kung tawagin. Ganun na lang daw ang pagtataka ng mga nagsasagawa ng proseso nito kaya kinausap ang pamilya para ibahagi at tanungin kung itutuloy pa ba ang proseso. Nung malaman ito ng pamilya, sa kanila naisipan na baka may kinalaman ito sa larawan na madalas iniiyak ng kanilang anak dahil sa kagustuhan nitong makuha para makita ang mukha ni Kuya Joseph araw-araw. At dahil doon, kaya sila nagtungo para humingi muli ng larawan kay Kuya Joseph at dahil sa konsensyang nararamdaman sa hindi pagbigay nito kay Emily, napao si Kuya Joseph sa kahilingan ng magulang nito. Ang huling balita na lang na naikwento ni Benji sa amin ay nung maisama daw sa cremation ni Emily ang picture ni Joseph ay parang kung anong himala rin daw ang mabilis na pag-cremate ng katawan nito. Naging buto ito at saka dumaan sa proseso ng grinding para maging abo. Mahirap man maipaliwanag ang pangyayaring iyon na kahit ako parang di rin halos makapaniwala. Gayunpaman, ito'y totoong pangyayari sa buhay ni Kuya Joseph. Ikaw,
Meron ka na rin bang kaparehas na karanasan na labis na pinag-interesan ang iyong larawan? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, sa pagbabahagi mo ng iyong larawan ay matupad mo ang huli at tanging niyang kahilingan.